Mga kapuso, live na kuha po yan sa St. Peter's Square sa Vatican kung saan kasalukuyan nagaganap ang misa para kay Pope Francis. Matapos ang misa, dadalhin ng mga labi ng Santo Papa sa Basilica of St. Mary Major sa Roma. Kanina, pinalakpakan ang paglabas ng kabaong ni Pope Francis mula sa St. Peter's Basilica papunta sa St. Peter's Square. Nasa seremonya ang mahigit 200 kardinal, mahigit 700 obispo, at higit sa 4,000 pari. Naroon din ang libu-libong nagluluksang deboto, pilgrims at world leaders. Sa misa, binanggit ang first reading sa wikang Ingles. Pinangunahan ang homily ni Italian Cardinal Giovanni Battistare. Binigyan din doon na sa kabila ng pinagdaraanan ni Pope Francis, itinuloy niya ang pagbabasbas noong Easter Sunday. Ipinakita rin daw ni Pope Francis ang pagiging mabuting pastol na minahal ng kanyang mga tupa. Isang Eucharistic prayer din ang isinagawa. Matapos ang misa sa St. Peter's Square, ipapasok muli ang kabaong sa St. Peter's Basilica at mula roon, idaraan sa ibang ruta ang kabaong. Ilalagak sa espesyal na sasakyan kung saan makikita ito ng mga deboto sa ruta ng prosesyon sa iba't ibang pangunahing kalsada sa Roma. Inaasahang aabutin ng kalahating oras ang prosesyon patungo sa Basilica ng St. Mary Major kung saan idaraos ang pribadong seremonya ng libing ni Pope Francis. Magandang hapon po. Nagpapatuloy sa ngayon ang funeral mass para kay Pope Francis sa Vatican City bago ihatid ang kanyang labi sa St. Mary Major kung saan siya ililibing. Libu-libong dumayo rito, pati world leaders at dignitaries mula sa mahigit 100 bansa. Kasama si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Mula sa Vatican City nakatutok si Vicky Morales. Kahapon ng umaga, oras dito sa Roma, dumating sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos para magbigay pugay. Sa Santo Papang, minsang nagpakita rin ng natatanging malasakit noong bumisita siya sa Tacloban matapos itong masalanta ng Bagyong Yolanda taong 2013. Naging emosyonal din siya nung ikinwento niya sa akin ang pagkikita nila ng Santo Papa noong Agosto 2023. Nangyari ito sa loob ng Casa Santa Marta na piniling tirahan ni Pope Francis. Me, when I met him, he's humble and kind, and I feel like you're blessed by God. What would you want to tell him now? You were in front of him. Thank you. Nakapanayam ko rin si Caloocan Bishop at CBCP President Pablo Virgilio Cardinal David na nagdadalamhati sa pagpanaw ng Santo Papa. Parang nawalan ulit ako ng ama. It was a very painful experience. Pero parang I didn't realize na magkakaroon ako ng ganyang klaseng bonding. That pag nawala siya, parang you're really surprised or shocked by the experience. Ganon. Bilang isang Cardinal Elector, makikibahagi si Cardinal David sa conclave o pagboto ng susunod na Santo Papa na ni sa hinagap daw ay hindi niya naisip na mangyayari sa kanya. Bukod kay Cardinal David, 2 pang Pilipino ang Cardinal Electors na lalahok sa conclave. Si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula at si Luis Antonio Cardinal Tagle na ngayon Pro-Prefect of the Section for the First Evangelization and New Particular Churches ng Dicastery for Evangelization. Tuwing nasa Roma ang mga Pilipinong opisyal ng simbahan, kasama sa mga destinasyon nila ang Pontificio Collegio Filipino. Nandito po tayo ngayon sa tinatawag na Pontificio Collegio Filipino. Itinayo ito noong 1961 pa para may tirahan ang mga Pilipinong pare na pinapadala rito mula Pilipinas for further studies. Dito rin po naninirahan yung mga kardinal pag may mga mahalagang event sa Vatican tulad na lang ng gagawing conclave. Sa tuwing may pagpanaw o magbibitiw na Santo Papa at pipili ng kanyang kapalit, talagang dinarayo ang Vatican. Ilang oras na nga bago ang libing ni Pope Francis, maraming deboto at pilgrim ang nag-camp out sa Vatican at sa Roma. It's a little bit of a sacrifice, but it's for a good thing. It doesn't happen every day to see this kind of events.
this pop it was very human pop. So I love this pop. I was very happy when he's speaking. Her world it was very human. I came from France. During my travel, the Pope died and I decided to come to Rome. Dama rin ang diwa ng damayan at bayanihan sa mga tagpo ng pamimigay ng mga volunteer ng libreng bottled water. Ilang oras bago ang kanyang libing, pribado at sagrado ang isinagawang pagsasara ng kabaong ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica. Ang huling sulyap sa kanyang labi sa pagtutok ni Jonathan Andal. Madaling araw dito sa Pilipinas, gabi sa Vatican. Nasilayan sa huling pagkakataon si Pope Francis mula sa kanyang bukas na kabaong. Di Sua Santità Papa Francesco, Pellegrino di Speranza. Sa harap ng Altar of the Confession, kung saan dati siyang nagmimisa kaharap ang mga deboto, idinaos ang pagsasara ng kanyang kabaong. Nanguna sa pribadong seremonya ang kamarlenggo na si Cardinal Kevin Farrell at si Archbishop Diego Ravelli, Master of Ceremonies ng mga Papal Liturgy. Bukod sa mga kardinal, naroon ang mga kaanak ni Pope Francis at mga pinuno ng Vatican. Unang binasa ang Rogito, isang official written declaration kung saan nakasulat ang ilang detalye ng naging buhay at mga ginawa ni Pope Francis. Pastore della Chiesa Francesco è passato da questo mondo al Padre. Alinsunod sa tradisyon, tinakpan ng puting tela ang mukha ng Santo Papa sa binasbasan ng holy water ang katawan. May mga tila pabaon din kay Pope Francis na inilagay sa loob ng kabaong, isang bag na may mga barya at medalya mula sa 12 taong pamumuno ni Pope Francis at selyadong metal cylinder na sisidlan ng Rogito. Matapos yan, sinelyohan na ang kabaong. Ang unang patong na gawa sa metal, may tatak na krus, coat of arms o eskudo ng Santo Papa at plaque na tila lapida ng kanyang buhay at kamatayan at pagiging Santo Papa. Bago inilagay ang kahoy na takip, nagtapos ang seremonya sa pag-awit ng mga salmo at magdamagang prayer vigil. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. At sa puntong ito, makibalita tayo kay Vicky Morales na nakatutok sa funeral rites ni Pope Francis sa Vatican City. Vicky? Yes, Ivan! Vicky, samot-saring mga lahi yung nakikita nating dumalo sa funeral mass. Kumusta naman ba yung mga kababayan natin? Well-represented ba ang mga Pilipino dyan sa mga nangyayari ngayon? Ay, sobrang well-represented tayo dito. Alam mo, Ivan, di ba, pag nagsisimba tayo sa ibang bansa, ang laman talaga ng simbahan ay mga Pinoy, no? Saan ka man pumunta. Kaya, to be expected, talagang maraming Pinoy ang pumunta rito, no? Para makiisa dito sa final rites para kay Pope Francis. Marami tayong nakitang Pinoy kagabi na nga, no? Nung pauwi tayo mula sa Colegio Filipino na residence ng mga kardinal, may nakita pa kami mga mag-asawa, no? Na talagang nag-set up na ng kanilang mga higaan doon sa konkretong sahig. Kasi sabi nila, pagbukas nitong mga barikada ng 5 a.m., gusto nila unang-una silang makapasok para makakuha sila ng magandang pwesto rito. So, yan ang nakita natin kagabi, na iba't ibang lahi ang nagpamorningan rin dito para nga makakuha ng magandang pwesto, Ivan. Vicky, paki-describe nga sa amin, of course nakikita namin sa video, no? Pero I'm sure iba yung pakiramdam dyan. Paki-describe yung overall mood dyan. Of course, it's a funeral, grieving ang mga tao, pero ramdam din naman natin yung mga interviews mo kanina. There's so much love around and there's so much gratitude for this Pope. Very true, Ivan. You know, ang hindi ko talaga maisip is this is supposed to be a funeral but hindi mo maramdaman yung pagdadalamhati. There's more joy, there's more gratitude for such a wonderful Pope who was very well loved, no, by so many people. Kahit na yung mga hindi Katoliko, may mga nadatnan kami rito, no, na talagang minahal nila yung Santo Papa kahit na hindi sila Katoliko. At pag nandito nakikita ko, kasi nagpakalat sila ng mga LED screen, no, yung mga kaganapan dito. At yung mga tao na nanonood lang sa mga LED screen dito, nagdarasal, hindi sila masyadong nag-uusap. Talagang mataimtim nilang sinusundan itong mga kaganapan dito at yung misa, no, na ginagawa ngayon, Ivan. In fact, Ivan,
yung mga kardinal na nga nandito, sabi sa akin noon, mga pinuno ng Colegio Filipino na siyang resident ng mga kardinal pag may mga ganitong event, no? Sabi nila, maaga pa raw, 4 a.m. pa raw, nagbe-breakfast na raw, kumakain na raw ng Pinoy breakfast itong mga kardinal natin. Dahil gusto nila maaga pa lang, makaalis na sila. Although yung mga kardinal, mas late umalis sa Colegio Filipino dahil meron naman silang mga reserved seats. Kaya hindi naman kailangan kaagahan umalis. Pero yung ibang mga pari na kasama nila, na hindi naman kardinal, maaga na umalis para makakuha naman ng magandang upuan dito. Ivan? Nabanggit mo, Vicky, yung mga kardinal, nandyan si Cardinal Tagle, Advincula, nakita natin sa report, na interview mo rin, Cardinal David. May mga iba pa pang leader ng, o Pilipinong leader ng simbahan na nakasalamuha mo riyan. Yes, Ivan, yung mga pari sa Colegio Filipino, sila yung mga pari na pinapadala sa Roma para for further studies, no? Lahat sila full force dito. Maaga sila nagmisa kanina. Bago umalis ng Colegio Filipino, sabay-sabay silang kumain ng breakfast. At yun ang ibinahagi sa atin ng pinuno ng Colegio Filipino na si Father Greg Gaston. Vicky, dako tayo sa mga world leaders na nandyan ngayon, yung mga dignitaries. Na tanaw mo ba sila from where you stand? Nako, not at all, Ivan. Kung baga sa mga upuan, nasa ringside yung mga world leader. Kami nasa, hindi lang bleachers, kundi nasa likod pa ng bleachers. Pero very helpful naman itong mga LED screen na nakikita natin. At least nasusundan natin yung mga nangyayari sa loob ng Basilica at maging sa labas nito. No? Yung, malayo tayo, Ivan, sa pwesto nila. Hindi natin sila natatanaw. Pero sa tulong nitong mga LED screen na ito na pinakalat naman sa buong palibot ng St. Peter's Square, nasusundan naman natin yung mga nagaganap doon sa harap. So may impormasyon kaya tayo kung may nakasalamuha, nakausap na si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kapwa world leaders dyan na naririyan? Yes, alam mo, Ivan, si Philippine President Bongbong Marcos at si First Lady Lisa Araneta Marcos, no? Very cordial yung kanilang naging pag-uusap dito kay dating US President Joe Biden at First Lady Jill Biden. No? Nagtamayan sila at they look genuinely happy to see each other. Kung magugunita natin, ilang beses na sila nagkaroon ng mga bilateral meeting, no? Nung nasa pwesto pa si US President Joe Biden. Nagkaroon sila ng, if I'm not mistaken, bilateral meeting noong 2023 at nagkaroon pa uli ng isa pang meeting noong 2024. So, I guess it was nice to see each other again. It seemed that way from the video that we were able to receive. At talagang mamaya makikita rin natin yung iba pang mga nakasalamuhan nila. Hopefully, we will get more materials. Pero meron ding mga photos tayo nakikita na nasa isang screen sila, no? Hindi kalayuan rin kay US President Donald Trump. Oo. Ivan? Matapos itong funeral mass, Vicky, ano na bang nangyayari sa ngayon? May isang oras na rin, mahigit, o mahigit pa, 2 oras na yata, ano, yung nangyayaring funeral mass at iba pang seremonya. Ano na bang nangyayari ngayon and what's going to happen next? Ongoing pa rin yung mass. In fact, I was asking si Father Greg Gaston ng Colegio Filipino kung ano ba yung timeline, ano yung estimate ng procession, pagkatapos nito, di ba, ibabalik yung mga labi ni Pope Francis sa loob ng St. Peter's Basilica para sa isang ceremony. And then pagkatapos niyan, doon na ilalakbay ang mga remains ni Pope Francis papuntang Santa Maria Maggiore, ang piniling resting place ni Pope Francis. At ang pace nito, hindi siya magiging yung regular pace ng mga sasakyan. Gagawing walking place para nga makasunod yung mga deboto na maglalakad lang kasi hindi naman talaga pwede magdala ng sasakyan dito. Wala ka talaga makitang sasakyan sa mga palibot nitong mga ruta na dadaanan ni Pope Francis. Okay, maraming salamat sa mga live updates mo mula dyan sa Vatican. Yeah, go ahead. Yes, may I just add that nagtanong din tayo dito sa mga security dito. Bubuksan naman yung St. Peter's Basilica uli, no? Pagkatapos na mailipat si Pope Francis sa Santa Maria Maggiore. At sa Santa Maria Maggiore, bubuksan din nila yan eventually sa publiko, I think the next day. And maging sa media, no? So susubukan nating
makakuha ng shots doon din, Ivan, para we can share this with the devotees in the Philippines. Ivan. Ayan. Maraming salamat sa iyong live updates. Vicky Morales, live po yan mula mismo sa Vatican City.